At minsan na pa minamahal sa mga oras nito, tayo po idadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna dumako sa maikling pananalangin upang tayo po patubayan at langisan ng ating mahal na Panginoon, samahan ng ating buhay na Diyos. Tayo po manalangin sa oras nito. Mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name, that is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor, have mercy upon us. Mabag ka sa amin. Mahal na Panginoon, dalangin namin ng iyong gabay. Dalangin namin ng iyong patnubay. Dalangin namin ng iyong pagnalangis. Mahal na Panginoon, sa programang ito, sa pangaral ng mga banal na salita, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming pangunawa. O God, pag-iwabang lingkod, tunay na sanga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord. Hallelujah. Put the words in my mouth. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway. Ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway, demonyo ng mga pag-alinlangan. Cast out right now and bind the power of darkness. By the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakil at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Minamahal at minsan pa, bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, majesty, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, na give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildis Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, to blessed Almeda family, and pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, sa buong Zamboanga, mga minamahal, maging sa ating po mga Muslim brothers at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, mga nearby outreaches mo natin, lahat po ng ating minamahal na mga kababayan dito sa bansa ng Pilipinas, aming pinapaabot, mga minamahal, ang pagbati po sa inyong lahat at maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid na doon sa dako ng ibayong dagat, mga minamahal, kung saan patuloy pong nagpapanggal ng sakripisyo para po matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At the same time, mga minamahal, ay tumutulong din po para matugunan ang pangangailangan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at magkaloob ng ibayo pang kalakasan upang patuloy po kayong maging kasangkapan ng Panginoon financially at may palawak po, mga minamahal, ang pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Malaysia, sa dako ng Australia, sa dako ng Taiwan, mga kapatiran po natin sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Singapore, minamahal, at maging sa dako ng Saudi Arabia, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Canada, sa dako ng New Jersey, Grand Prairie, mga minamahal, at maging sa dako ng Calgary, aming pong pinapaabot ang aming pangungumusta, beloved Kuya Eric Garcia, beloved mga minamahal, ating Susan Andres, sa dako po mga minamahal ko ng ang Grand Prairie, amen, at sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Beltran, salamat sa mahal na Panginoon na patuloy po kayong umaantabay sa ating banal na gawain, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal na patuloy pong sumusubaybay sa banal na programang ito, mga minamahal, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by dearly beloved Honorable Pastor. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa inyo at patuloy po kayong ginagamit ng mahal na Panginoon para po matugunan ang pangangailangan ng banal na iglesia ng ating buhay na Diyos. At tayo po idadako, minamahal, sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the Word without God. Tayo po'y kumuha ng ballpen at papel, mga minamahal, ating pong ihanda ang ating mga Biblia. At the same time, mga minamahal, at higit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating topic ngayon is the Word without God. Mga minamahal, what will happen of the Word without God? Ano po ang mangyayari kung ang mundo, mga minamahal, ay mundong wala ng Diyos? Amen? So we believe that God is God of love, mga minamahal, is God of love. Siya po'y Diyos, mga minamahal ko, ng pag-ibig. And just imagine,
Kung mawala po ang Diyos ng pag-ibig, mga minamahal, kagaya ng ating pinag-aaralan, what will happen of the world without God? So ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa Diyos ng pag-ibig. At the same time, He is God of peace. Mga minamahal, sa Diyos ng kapayapaan. Siya po'y, mga minamahal, God of unity. Siya po ang Diyos ng pagkakaisa. Kaya kung ating iisipin, sa mundong ito na ating ginagalawan ay mga minamahal, nagiging payapa pa ang mundo sa ating panahon ngayon dahil meron pang Diyos na nagpapayapa ng mundo. Meron pang Diyos ng pag-ibig na naghahari sa mundo. Meron pa pong pagkakaisa sapagat ang Diyos, mga minamahal ko, ang siyang naghahari pa kaya merong pagkakaisa. Pero darating ang panahon, minamahal, ng mundong ito ay iiwan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Darating ang mundo, darating ang panahon rather ng mundong ito ay iiwan ng ating buhay ni Diyos. Kasama, mga minamahal, na kukunin ng mahal na Panginoon ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa. Kasamang kukunin ng Diyos ang pag-ibig sa ibabaw ng lupa. Kasamang kukunin ng mahal na Panginoon ang pagkakaisa. So i-picture out natin what will happen kung ang mundo ay wala ng pag-ibig. Anong mangyayari kung ang mundo ay wala na pong mga minamahal kapayapaan? Ano ang magaganap kung ang mundo ay wala na pong pagkakaisa? Kaya nga sabi ng banal na Biblia, as of now, nararanasan pa natin ang mapayapang pamumuhay, although na mga minamahal, atin na pong mga minamahal, nararamdaman yung mundo na mapanganib, sapagkat sabi ng Biblia, on the last days, mga minamahal, perilous time shall come. Darating ang panahon ng mundo ay magiging mapanganib. At ang panganib, mga minamahal, na threat sa ating panahon ngayon, ito po ay ordinaryo lang. Amen. Ordinaryo lang po ang kaguluhan na ating nakikita, mga minamahal, sa palibot. Patayan dito, patayan doon, gera dito, gera doon. Magulong pamumuhay ng maraming mga tao. Nariyan po ang iba't ibang uri ng krimen, mga minamahal, iba't ibang uri ng mga suicide na nangyayari sa ibabaw ng lupa, gawa ng mga minamahal ko, matinding kagipitan, krisis sa ibabaw ng lupa. Ngunit sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, lalong-lalo na kung ang kapayapaan ay kunin ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung ang pag-ibig, ang pagkakaisa ay kunin ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay mangyayari. Bakit po, mga minamahal, ito po ay naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Unang talata nating pag-aaralan from the book of Isaiah, chapter 5, verse 20, after verse 21. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, the best weapon of the arsenal of the enemy is deception. Yung mga minamahal, mabisang sandata ng kaaway ay walang iba kundi ang pandaraya. Deception, word deception. That is, mga minamahal, the best weapon in the arsenal of the enemy. Yung word na arsenal, mga minamahal, kumbaga sa mga sundalo at mga pulis, ito po yung imbakan nila, mga minamahal, ng armas. That is word arsenal, imbakan ng mga armas. At si Satanas ay meron din imbakan ng mga sandata, imbakan ng armas. At ang pinakamabisang sandata at armas ni Satanas against mga minamahal sa mga believers is the word deception. It means pandaraya, mga minamahal. And deception, it means Satan tricks to twist the right from wrong. That is Satan's trick. Isa po sa mga estratehiya, isa po sa mga taktika ng kaaway is to change right, mga minamahal, from wrong. Yung mga minamahal, i-twist ang mali, ang tama, mga minamahal, patungo sa mali. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, they change the truth to a lie. Yung mga minamahal ko, kasalanan, yung mali, ay papalitan nila ng kasinungalingan. At ito ang sinabi ng banal na Biblia from the book of Isaiah, chapter 5, verse 21, o verse 20 rather, hanggang sa verse 21. Sundan po natin ang pagbasa, mga minamahal ko, sa English version. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Mga minamahal, sa Tagalog, ang sabi ng Biblia, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. This is deception.
kapag tawagin mo na ang mabuti ay masama. Maraming tao na sa ating panahon ngayon, mga minamahal, na kahit mali ay ginagawa nilang tama. Ang tama ay ginagawa nilang mali. They change the truth to a lie and they twist, mga minamahal, from right to wrong. Ito po yung deception ng kaaway. Kaya nga po, mga minamahal, tayo pong mga anak ng ating mahal ng Panginoon, nararapat na tayo po ay manalangin sa ating mahal ng Panginoon, na tayo po ay bigyan ng malawak na karunungan, malawak na kaalaman, malawak na pangunawa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang dahilan, mga minamahal, upang hindi tayo mamislead, hindi tayo madaya, mga minamahal, ng pandaraya ng kaaway, sapagkat ang kaaway ay totoong tuso. They are cunning, they are intelligent. Sila po ay mandaraya, minamahal. Kaya kapag ang Kristiyano, nakulang tayo ng kaalaman, hindi tayo mahilig magbasa ng Biblia, hindi tayo mahilig, mga minamahal, mag-search sa salita ng ating mahal na Panginoon, madali tayong madaya. Mahirap po kapag tayo po ay ignorante. Mahirap po kapag wala tayong alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay hinihikayat ng ating mga beloved preachers sa pangungunang pangangaral ng ating beloved honorable pastor na huwag nating pabayaan yung pagkakatipon ng mga banal. Dahil every time na tayo po ay dadalo, mga minamahal, may pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, meron tayong aral na mapupulot, at sa bawat aral na ating napupulot, ito po yung na-absorb natin. At every time sa salita ng Panginoon na ating na-absorb, mga minamahal, nadadagdagan ang ating karunungan at nadadagdagan ang ating mga kaalaman. Kaya this is deception, mga minamahal. The number one weapon in the arsenal of the enemy, yung pinaka mga minamahal mabisang sandata ng kaaway, is deception. Ito na po yung sinasabi sa verse 20. Sabi nila, nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ang masama ay tatawagin nilang mabuti. Inaaring dilim, minamahal ko, ang liwanag, at ang liwanag ay dilim. Inaaring mapait ang matamis, at ang matamis, minamahal ko, ay inaaring mga minamahal mapait. Sa verse 21, sabi nila, napantas sa kanilang mga sariling mga mata, at mabait sa kanilang mga minamahal sariling mga paningin. Aba nila, nakakaawa, kahabag-habag para sa kanila sa mga taong pantas, mga minamahal, para sa kanilang sariling mga minamahal mga mata, at mababait sila sa kanilang sariling mga paningin. Ito po ay mga minamahal nagaganap sa ating panahon ngayon. Kaya bilang anak ng ating mahal na Panginoon, nararapat lamang po na tayo po ay mga minamahal lalong maging prayerful sa ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, sabi ng Biblia, be watch and pray that you may enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Biblia, upang hindi tayo mahulog sa panlilinlang ng kaaway, upang hindi tayo mahulog sa pandarayan ng kaaway, mga minamahal, kung ang armas ng kaaway ay pandaraya, pinakamatinding armas ng kaaway ay pandaraya, tayong mga anak ng Panginoon, ang pinakamatindi at pinakamakapangyarihan nating sandata ay walang iba kundi ang ating pong mga pananalangin. Yan po yung pinakamatindi, mga minamahal, mabisang sandata ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Yung pananalangin. Bakit po, mga minamahal, a prayerful o prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian. Mga minamahal, yan po'y sinasabi ng ating kagalang-galang na pastor, na ang Kristiyanong powerless o prayerless, ibig sabihin mga Kristiyanong kulang sa pananalangin, hindi binibigyang mga minamahal halaga, hindi binibigyang diin ang pananalangin. The powerless Christian is a, mga minamahal, prayerless Christian is a powerless Christian. Kapag kulang tayo ng pananalangin, kulang din tayo ng kapangyarihan. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Yung Kristiyanong mga minamahal subsub sa pananalangin, amen, yung subsub sa panalangin, ito po yung mga Kristiyanong punong-puno din naman ng kapangyarihan. At kapag taglay po natin yung kapangyarihan na galing sa Diyos, because we need power greater than their power. Kailangan natin ng kapangyarihan ng higit pa sa kapangyarihan ng demonyo, at walang hihigit na kapangyarihan sa kapangyarihan ni Satanas, kundi ang kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po, kahabag-habag yung mga taong hindi po ina-anoint ng Diyos. Kahabag-habag yung mga Kristiyanong
hindi pinupuspos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sa huling mga araw, tayo po'y magpakapuno ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sapagkat naandun lang ating tagumpay. So prayerful Christian is a powerful Christian. Kapag powerful kang Kristiyano, mga minamahal, protected ka ng ating mahal na Panginoon, iniingatan ka ng ating buhay ni Diyos. Hindi ka kayang saktan ng kaaway. Hindi ka kayang pahirapan ng kaaway. Bakit mo, mga minamahal, ikaw ay silyado. Protektado ka, mga minamahal ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Left and right, sa front, sa back, papanain ka ng kaaway, hindi ka tatablan ng pana. Oo, makakapana siya, pero hindi ka tatablan, mga minamahal ko, ng pana ng kaaway. Bakit po? Protektado ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Why? Because you are prayerful Christian, and a prayerful Christian is a powerful Christian. Yun po ang mga minamahal itinuturo sa atin. That's why, naandyan tayo subsub sa pananalangin, pagising sa umaga, nananalangin tayo. Kagaya, mga minamahal ko ni Daniel. Si Prophet Daniel is a prayerful, mga minamahal servant of God. Bakit po? Every morning, binubuksan niya ang bintana niya, siya'y nananalangin. Tuwing tanghali, binubuksan niya ang bintana niya, siya'y nananalangin. Humaharap siya, mga minamahal, sa silangan, sa sikatan ng araw, at tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing gabi, binubuksan niya ang kanilang bintana, at siya po ay nananalangin. Kaya nga po nung itinapon si Prophet Daniel doon sa lungib ng leon, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay nagpadala ng mga anghel at tinikom ang mga bibig ng mga anghel. Bakit po? Because Daniel is a prayerful servant of our loving God. Siya po ay mapanalanginin. Dahil yun ang sabi ng Biblia, just imagine yung mga leon na yon ay ilang araw na hindi pinapakain. Sinigurado po ng mga traidor nung naiinggit kay Daniel na hindi palalapat, mga minamahal, sa lupa, si Daniel ay lalapain na siya ng mga gutom na leon. Ngunit nagkamali po sila. Bakit po, mga minamahal? Sabi ng Biblia, nung si Daniel ay hinulog doon sa lungib ng leon, sa lion's den, tinikom, mga minamahal, ng mga anghel ng Diyos yung mga bibig ng leon at hindi po nila nasaktan si Daniel. Bakit? Si Daniel ay isang tao ng Diyos na subsob, minamahal ko, sa pananalangin. Hindi tayo masaktan ng kaaway kapag tayo po ay prayerful. Bakit? May Diyos tayo, minamahal ko, na nag-iingat. So kung ang sandata ng kaaway, mga minamahal, pinakamabisa at mainam niyang sandata ay ang pandaraya, tayo pong mga anak ng Panginoon ay ang pananalangin. Amen? Dahil iingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na madaya ng maling turo, madaya ng maling aral. Bakit? Igagayad tayo ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng discerning spirit, malalim na pangunawa, malawak na kaalaman, spiritual, upang hindi tayo madeceive, hindi tayo madaya ng anumang gawa ng kaaway. So, darating ang araw, ang mundo ay magiging mapanganib, kagaya ng sinabi ko kanina. Ito po ay biblical. From the book of 2 Timothy chapter 3, verse 1, after verse 5. Sabi ng Bible, on the last days, mga minamahal, perilous time shall come. Men shall be lovers of themselves. Men shall be lovers of many. Men shall be lovers of pleasure more than lovers of God. Darating ang panahon ng mga tao, mga minamahal ko, na ang kanilang iibigin ay ang kanilang sarili. Hindi sila iibig sa mahal na Panginoon. Ang kanilang iibigin ay ang kanilang sarili. Kaya nga po maraming mga tao ngayon na di baling minamahal makapirwisyo, di baling makapatay, di baling makasagasa, di baling makalamang, mga minamahal, wag lang siyang malamangan. Di baling mandaya, wag lang siyang mandaya. Di baling magnakaw, wag lang siyang manakawan. Kaya sabi ng Biblia, ito po yung uri ng mga taong ang kanilang iniibig ay ang kanilang mga sarili. Men shall be lovers of themselves. Ang pangalawa, men shall be lovers of money. Ito po yung panahon natin ngayon, mga minamahal. Maraming mga tao ng kanilang iniintindi ang kanilang mga sarili lang, mga minamahal. At the same time, ang kanilang iniibig ay ang pera. So sabi ng Biblia, mga minamahal, lovers of money is the root of all evil. For the love of money is the root of all evil. Ang umibig tayo, mga minamahal ko, sa salapi ay ugat, minamahal ko, ng kasamaan. At ang sabi ng Biblia, on the last days, men shall be lovers of pleasure. Ang tao ay magiging maibigin, minamahal ko, sa kahilayan. At ito po ay napipicture out na
mga minamahal natin sa ating panahon ngayon, na ang mga tao ay labis na umiibig, minamahal sa kahilayan kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang tao ay mas labis na umiibig sa kanilang sarili kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Mas labis na umiibig sa salapi kaysa sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Labis na umiibig sa kahilayan kaysa sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kabaliktaran, tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagat ang priority nating ibigin, kagaya ng sinabi ng Biblia, ibigin ninyo ang Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Mga minamahal, ngunit tayo pong mga anak ng Panginoon. Ang Diyos ang iniibig natin higit pa kanino man. Mas mahal natin ng Diyos kaysa sa ating mga asawa. Sapagkat yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. We are not worthy to be God's disciples kapag umibig tayo ng higit pa sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Mahalin mo ang trabaho mo, higit sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. Mahalin mo ang negosyo mo, higit sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka magiging worthy sa mahal na Panginoon. Mahalin mo ang asawa mo, ang anak mo, ang pamilya mo, higit sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi ka magiging karapat-dapat na maging disipulo ng ating buhay ni Diyos. So sabi ng Biblia, mga minamahal, ang nais ng Panginoon ay ibigin natin siya higit pa sa kahilayan. Amen? Ibigin natin siya higit sa kayamanan. Ibigin natin siya, mga minamahal, higit pa sa mga bagay na material sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, on the last days, men shall be lovers of money, men shall be lovers of pleasure, men shall be lovers of themselves, men shall be lovers of material things more than lovers of God. At tayo po yung nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil tayo po ay nahubog ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang puso natin ngayon ay umiibig higit pa, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, higit pa sa lahat ng bagay. Ang priority natin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Because we believe all of these things are all temporary. Naniniwala tayo ng ang mga bagay na ito, pera, kayamanan, pag-ibig sa sarili, lahat ng ito ay pansamantala lang. Lahat ng ito ay lilipas at mawawala. Ngunit yan po ang prediction ng Biblia, na darating po ang araw, ang mga tao ay iibig, mga minamahal, sa mga bagay dito sa lupa, higit pa sa pag-ibig nila sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Tagalog na tapat, alamin mo ito na sa mga huling mga araw, darating ang panahon na mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, walang mga turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglubag, mga palabintangin, sabi ng banal na Biblia, mga walang pagpipigil sa sarili. Ang mga tao ay magiging mabangis sa huling mga araw, hindi na maibigin sa mabuti. Ang mga tao ay magiging lilo, magiging matigas ang kanilang mga ulo. Ang mga tao ay magiging palalo, magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. May mga anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Turn away from such people, sabi ng Biblia. Turn away from such people. Lumayo ka sa ganitong uri ng mga tao sapagkat, mga minamahal, evil communication corrupt good manners. Kapag ang kasama mo ay magnanakaw, hindi po magtatagal magiging magnanakaw ka na rin. Kapag ang kasama mo ay mamamatay tao, hindi imposible na darating ang araw ay mahawaan ka ng pagiging, mga minamahal, mamamatay tao. Kapag ang kasama mo ay pusakal, kasama mo ay kidnapper, kasama mo ay killer, ang kasama mo ay masama ang ugali, darating ang araw, mga minamahal, magiging masama na rin ang iyong ugali. Sapagkat sabi ng Biblia, evil communication corrupt good manners. Yung good manners, mga minamahal, ito po'y bunga ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ng mga believers sa aming mga anak ng mahal na Panginoon. Dati-rati kami mga drug addict, dati-rati kami mga kriminal, dati-rati kami mga pusakal, mamamatay tao, mga minamahal, mga snatcher, mga killer, mga drugista. Ngunit nung makilala namin ang ating mahal na Panginoon, ang buhay namin ay binago ng Diyos. Lahat ng mga kahilayan, masasamang mga gawain sa abangan ng mahal na Panginoon, lahat ng yan ay aming tinilikuran. Bakit? Kami mga bagong nilalang na kay Kristo. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are
passed away, and behold, all things are becomes new. Mga minamahal, lahat ng lumang bagay, lahat ng aming masasamang uri ng pagkatao, lahat ng yan ay inalis ng mahal na Panginoon at darating ang bagong pagkatao. Sabi ng Biblia, isusuot ninyo ang bagong pagkatao kay Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, ikaw na binago na, ikaw na inihiwalay na ng mahal na Panginoon mula sa maruming mundo, ay binago ka na ng Panginoon, mag-ingat ka, mga minamahal, sa mga tao na iyong nakakasama, because evil communication corrupt good manners. Yung mabuti nating manners, good manners natin, ay posibleng mawala kapag ang kasama natin, mga minamahal ko, ay mga tao na hindi po sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ito po ang totoong nangyayari. In Matthew chapter 24, verse 12, after verse 13, mga minamahal, iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Ito po yung paunti-unting pangyayari na, mga minamahal, patunay na kakilakilabot, isa pong karimari-marim ng mga pangyayari kapag iwanan ng Panginoon ang lupa, iwanan ng Diyos ang lupa, mga minamahal, kasabay na kukunin ng mahal na Panginoon ang pag-ibig, kasabay kukunin, mga minamahal, ang pagkakaisa, sabay na kukunin ng mahal na Panginoon ang kapayapaan sa lupa, at ang mundo, mga minamahal, ay magiging isang mundong napakagulo. Gera dito, gera doon, there's quarrel in every places, division in all places, war, mga minamahal, kingdom against kingdoms, nation against nations, mga minamahal, matinding digmaan, matinding kaguluhan. Siyempre, wala na ang kapayapaan, wala na ang pag-ibig, wala na ang pagkakaisa. Mga minamahal, kapag iwanan ng mundo, sapagat ang mundong ito ay paghaharian ng kasamaan. Sabi ng banal na Biblia, ang mundong ito ay paghaharian ng kasamaan. Maghahari dito si Satanas sa mundo, mga minamahal. Kaya ang mundong ito ay magiging masalimuot. Ang mundong ito ay magiging magulo. Ang mundong ito ay magiging mapanganib, mga minamahal. Sapagat ang tao, ang iibigin lang nilang kanilang sarili. Iibig sila sa pera. Iibig sila sa kahilayan. More than lovers of God, mga minamahal. Kaya magiging magulo ang ibabaw ng lupa, mga minamahal. There's division in all places. Nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, quarrel, ibig sabihin, mga minamahal, hindi pagkakasundo-sundo. Kaya totoo pong sinabi ng Biblia, mga minamahal, na kaguluhan ang mangyayari kapag ang ating mahal na Panginoon ay wala na dito sa lupa. At mangyayari po yun kapag kunin na ng mahal na Panginoon ang mga banal, kunin na ng Panginoon ang kanyang mga pinili. Hindi pa po nagaganap ang matinding kaguluhan, matinding himagsikan, matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa, sapagkat narito pa po tayong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Narito pa po tayong nagpupuri sa Diyos. Narito pa po tayong mga umiibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit darating ang araw, darating ang panahon na ang mundong ito ay magiging magulo sapagkat kukunin niya na ang kanyang mga banal from east, west, north, south, yung kanyang mga chosen, mga faithful, yung kanyang mga hinirang, yung mga taong umiibig sa kanya, yung mga taong nagpapahalaga sa kanya, ay kukunin na ito ng ating mahal na Panginoon. At kapag kunin na ng Diyos ang kanyang mga lingkod, mga minamahal, ibubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang paghihimagsik, ang kanyang galit sa lupa, mga minamahal. Sapagkat kapag kunin ng Diyos ang mga banal, kasabay na kukunin ng Panginoon ang kapayapaan. Kasabay na kukunin ng Diyos ang espiritu ng pagkakaisa. Sabay na kukunin ng Panginoon ang espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapayapaan, at ang mundong ito, minamahal, ay magiging magulo. In Matthew chapter 24, basahin po natin ang talatang ito, 24, versikulo 12, hanggang, mga minamahal ko, sa versikulo 13. From the book of Matthew chapter 24, verse 12. Ang sabi po rito, mga minamahal, sa English version, ang sabi ng Biblia, and because the iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Ibig sabihin sa Tagalog, minamahal, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan,
Ang pag-ibig ng marami, minamahal ko, ay lalamig. It is connected sa talata na ating binasa. Men shall be lovers of money, men shall be lovers of pleasure, men shall be lovers of themselves, more than lovers of God. Ang pag-ibig ng tao, because iniquity shall abound, perilous time shall come, ang tayo magiging masama, mandaraya, mapanlamang. Lahat ng kasamaan ay magaganap sa huling panahon. At ang sabi ng Biblia, that is iniquity. And then, when iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Lalamig ang pag-ibig ng marami. And we need to pray na kailangan manalangin tayo na sana hindi tayo isa doon sa mga taong lalamig ang pag-ibig. Dapat habang papalapit ng papalapit ang mahal na Panginoon, nararapat lamang na dapat ay maging malalim yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin tayo, Lord, deepening our love. Palalimin mo, Panginoon, yung pag-ibig namin sa iyo, because mga minamahal, deeper love, mga minamahal, yung malalim na pag-ibig ay tatamasa tayo ng malalaking mga pagpapala. Kapag ibigin mo ang mahal na Panginoon, higit pa sa iyong sarili, ibigin mo ang Diyos, higit sa iyong trabaho, higit sa iyong negosyo, priority mo ang mahal na Panginoon, higit sa anak buhay, ibigin mo ang mahal na Panginoon, ibigin mo ang Diyos, higit pa sa iyong pamilya, mga minamahal. Ibig sabihin, design ng iyong puso na magkaroon ka ng malalim na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. There's no big fish in a shallow water. If you want to catch a big fish, dapat doon tayo manghuli ng isda sa malalim na tubig. Sapagat nandoon, mga minamahal ko, yung mga minamahal, malalaking mga isda. So, if you want big blessing, catch fish in the deep sea. Humuli tayo ng isda doon sa malalim na tubig dahil walang malaking isda, mga minamahal, doon sa mga mababaw na mga tubig. Ang isdang malalaki ay nandoon, minamahal, sa malalalim na mga tubig. Kaya kung gusto nating tumamasa ng malaking pagpapala, materially, financially, spiritually, mga minamahal, manalangin tayo na ang ating pag-ibig ay lumalim sa ating mahal na Panginoon. Even the apostles, they prayed that the Lord increase their faith. Kung sila po'y nanalangin, na-increase ng mahal na Panginoon ang kanilang pananampalataya, ipanalangin din natin na i-increase ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagat may warning ang Biblia, when iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. And we need to pray na, Lord, sana hindi kami isa doon sa sinasabi ng Biblia, when iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil ito po'y biblical. It is written, what is written, and it shall be done. Kung ano ang propesya ng Biblia, yan po'y magaganap. Kailangan, mga minamahal, manalangin tayo na, Lord, sana, kung ito may mangyari, sapagat ito'y totoong mangyayari, kung ito may mangyari, sana, Lord, hindi ako kasama doon sa sinasabi ng Biblia na paglaganap ng katampalasanan sa ibabaw ng lupa, ang pag-ibig ng maraming mga tao ay lalamig. Ipanalangin natin ito sapagkat kapag lumamig na ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, lalamig yung ating relasyon sa Diyos. Kapag lumamig ang ating relasyon sa Panginoon, yung commitment natin sa Panginoon ay lalamig, mga minamahal. At kapag lumamig yung paglilingkod natin sa Panginoon, lumamig ang pag-ibig natin sa Diyos, lumamig ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon, mawawalan na tayo ng gana sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mawawalan na tayo ng mga minamahal, that is spiritual appetite, gana. Yung gana, yung word na appetite, kapag ikaw ay tinatrangkaso, nawawalan ka ng panlasa. That is, gana sa panlasa, na kahit gaano kasarap ang iyong kinakain, mga minamahal, ay walang lasa, mapait para sa iyo. Kapag mawala na yung panlasa mo, ganun din ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't maraming mga Kristiyano, minamahal, na nawawalan na ng panlasa spiritually, that is spiritual appetite, nawawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang pag-ibig mo sa Panginoon ay lumalamig na. Nanlalamig ka sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon, kahit hindi ka na ginaganahan manalangin, hindi ka na ginaganahan magpuri, hindi ka na ginaganahan magbasa ng Biblia, hindi ka na ginaganahan dumalo, hindi ka na ginaganahan sa mga espiritual na mga bagay dahil malamig na ang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Kakaiba kapag ang pag-ibig mo ay nag-aalab. Kakaiba kapag ang pag-ibig mo ay maningas. Kakaiba kapag ang pag-ibig mo, mga minamahal ko, ay
ay dalisay sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay excited sa pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ganado ka, mga minamahal, dumalo, talagang galak na galak kang gawin kung anong mga tungkulin mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil ang pag-ibig mo, mga minamahal ko, ay nariyan. Nakakalungkot sapagkat sabi ng Biblia, when iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Maraming mga tao ang lalamig ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. At maging ang mga Kristiyano ay maraming mga mananampalataya ang paglaganap ng katampalasanan. Maraming mga believers, mga Bible believers, ang lalamig ang kanilang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. At alam ninyo, mga minamahal, kapag lumamig ang pag-ibig natin sa Diyos, kasabay nalalamig yung ating relasyon, yung ating commitment sa ating mahal na Panginoon. At tiyak na bagay, kapag lumamig ang relasyon mo sa Diyos, lumamig ang commitment mo sa Panginoon, maraming mga spiritual na mga gawain ang hindi ka nagaganahang gawin. Kaya nga po, yung iba sa atin, mga minamahal, nagiging pabaya na tayo sa ating pagdalo, sa ating mga prayers, sa ating relationship sa Panginoon, sa ating commitment sa mahal na Panginoon dahil malamig na po yung pag-ibig natin. At nakakatakot. Kapag dumating ang mahal na Panginoon, time of rapture, mga minamahal, tumunog ang huling tunog ng trumpeta in the twinkling of an eye. Mga minamahal, dumating ang mahal na Panginoon at ang pag-ibig mo ay malamig. Rest assured na wala kang mga minamahal puwang sa kalangitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, we need to make it sure, mga minamahal, kailangan dinadiagnose natin palagi ang puso natin. Kailangan sinusuri natin palagi ang puso natin kung ang pag-ibig natin ba sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay naandyan pa ba? Kung paanong, mga minamahal, sinusuri natin kung ang ating pananampalataya ay naandyan pa, ganun din naman nating sinusuri kung ang pag-ibig natin, minamahal ko, ay naandyan pa. In verse 13, datapwat ang magtiis, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas, ay siya lamang ang maliligtas. Yung magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Ibig sabihin, sa gitna ng pagsubok, gitna ng problema, gitna ng kahirapan, gitna ng kawalan, mananatili ka pa rin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang manatili hanggang sa wakas, siya lamang po ay ang maliligtas. Ngunit sa ating pananatili, mga minamahal, hindi lang po ito basta-basta mananatili lang. Kailangang manatili ka na puspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Kailangang manatili ka na puspos ka ng pag-ibig sa iyong puso sa Diyos. Kailangan manatili ka na mayroong kapuspusan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung manatili ka lang at hindi ka puspos ng banal na Espiritu Santo, manatili ka lang at hindi ka puspos ng pag-ibig sa iyong puso, sa Diyos at sa iyong kapwa, manatili ka lang, mga minamahal ko, at hindi ka puspos ng pananampalataya at pagtitiwala, mga minamahal, sa magagawa ng Diyos, pag-iingat at pagliligtas ng mahal na Panginoon, ay yung pananatili mo ay magiging walang kapakinabangan, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, he that endure till the end, ang sinumang manatili hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Yung mananatiling may puspos o puspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon, yung mananatiling puspos ng pag-ibig ng Diyos, puspos ng pananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon, sila lamang, mga minamahal ko, ang maliligtas. Puri ng ating mahal na Panginoon. So nakakatakot ang mundo na walang Diyos. Tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, nagpapakainit tayong maglingkod, mga minamahal. Sinasamantala natin ang panahon. Sabi ng Bible, redeeming the time because time is evil. Samantalahin natin yung panahon. Bakit? Sabagat ang panahon na ating inaharap ay panahong masama. Panahon na mapanganib, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia. At ang panahong ito, mga minamahal ko, ay panahon ng mga minamahal kasamaan. Ating po basahin from the book of Ephesians, chapter 5, aklat po ng Epeso. Basahin natin ang Biblia. From the book of Ephesians, chapter 5, verse 15, up to verse 17. Sa verse 15, ang sabi dito, mga minamahal, see then that ye walk circumspectly, not as a fools, but as a wise. Mag-ingat nga kayong lubos kung paanong kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi kagaya ng marurunong. Walk like a wise man. Maglakad tayo, maglingkod tayo. Sabi ng Biblia, hindi katulad ng mga taong mga mangmang. Mahirap kapag ang tao ay ignorante.
Mahirap kapag ang tao ay, mga minamahal, walang alam. Naalala ko tuloy yung kwento, mga minamahal ko, na merong pumunta sa isang mall, mga minamahal, at sumakay sa elevator. Iniwan yung kanyang tsinelas, mga minamahal, o rather escalator pala. Iniwan yung kanyang tsinelas bago sumakay ng escalator. Naiwan yung kanyang tsinelas sa baba. Nandun na sa taas, mga minamahal. That is because of ignorance. Dahil po, mga minamahal, na tayo po ay mangmang, mga minamahal. Di ba? Mahirap. Madali tayong malinlang. Madali tayong madaya kapag tayo po ignorante. Ganoon na ganoon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga taong mga mangmang, kundi gaya ng mga taong marurunong. Ang nais ng mahal na Panginoon, mapuspos tayo ng karunungan, ng kaalaman, ng pangunawang espiritual, mag-aral sa salita ng Diyos, magbasa ng Biblia, makinig ng pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor, makinig ng mga pangangaral ng mga mangaral sa ministeryong ito. Minamahal, iwasan natin ang makinig sa pangangaral ng ibang mga mangaral, sapagkat, mga minamahal, baka makapangaral sila, mga minamahal, ng makakalason sa ating kaisipan, sapagkat maraming mga ngaral ngayon, kagaya ng sinabi ng Biblia, mga minamahal, ginagamit silang kasangkapan ng kaaway upang madaya ang maraming mananampalataya, na ang tama ay gagawin nilang mali, ang liwanag ay gagawin nilang kadiliman, gagawin nilang, mga minamahal, kasinungalingan ang katotohanan. Kaya pinag-iingat tayo ng ating mahal na pastor. Sabi ng Biblia, turn away from such people. Lumayo tayo sa ganitong uri ng mga ngaral, mga minamahal, na dinadaya ang kaisipan ng maraming mga tao at kabag-habag ang ating kaluluwa kung tayo po ay malason, minamahal, ng maling mga turo. So tayo po ay makinig unang-una sa turo at pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Beloved assistant pastor, marami tayong mga video, mga minamahal, sa YouTube, sa FB, ipinapangaral ng ating mahal na pastor, mga records ng kanilang mga preaching, mga previous na mga preaching ng ating dearly beloved assistant pastor, beloved mahal na pastor. Doon tayo makinig sa mga pinagkakatiwalaang mga ngaral ng ministeryong ito, sapagkat hindi tayo, mga minamahal, ililigaw, bagkus tayo po'y ituturo sa tamang katuruan at aral kung anong nakasulat sa banal na Biblia. Sa verse 16, inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang araw ay masama, redeeming the time, because the time is evil. Samantalahin natin itong panahong ito, sapagkat ang panahon natin ay totoong masama. Sa verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito po'y, mga minamahal, paalala sa atin ng ating mahal na Panginoon na huwag tayong maging mangmang, minamahal, bagus unawain natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y bunga ng ating mga pananalangin. Maging prayerful Christian, because a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Huwag maging tamad sa pananalangin, minamahal. Dapat ay tutok tayo sa panalangin. Dahil sa panalangin, fight all our battles through prayers. Amen? Nandiyon yung assurance ng ating tagumpay sa pananalangin. Lahat ng ating mga minamahal digma sa buhay, battles in life, yung ating pong mga minamahal silent na battles natin, na tayo lang nakakaalam, sikretong laban natin, hindi natin pwedeng sabihin sa iba, ipanalangin. Mga minamahal, gising tayo ng madaling araw, iyak tayo sa mahal na Panginoon, luhod tayo sa harapan ng Diyos, magpakumbaba, because a powerful Christian, mga minamahal, a prayerful Christian is a powerful Christian. We need power greater than their power. Kailangan natin ang kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan ng demonyo. At alam natin, mga minamahal, yung greater power, yung kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, upang hindi tayo apihin yung mga kababayan natin na nandun sa ospital, nandun sa pagamutan, mga minamahal, mga bedridden doon, inaapi sila ng kaaway. Bakit po, mga minamahal? Walang Diyos na nagpuproteksyon sa kanila. Walang Diyos na nag-iingat sa kanila. Yung mga kababayan natin nandoon sa mga bilangguan, sila po ay inaalipin ng kasalanan. Bagamat iniibig ng Diyos ang mga taong makasalanan, God loved the sinners.
but he hate the sin. Inibig ng mahal na Panginoon yung mga taong makasalanan. That is the reason why our beloved Jesus Christ offered His life in the cross of Calvary. Ibinigay niya yung buhay niya sa cross ng Kalbaryo. That is because of all sinners. Dahil ito po sa mga taong makasalanan. Because He loved the sinners, but He hate the sin. Galit ang mahal na Panginoon sa kasalanan na naghahari sa puso ng tao. Sapagat ang tao na paghaharian ng kasalanan, ang taong ito ay magiging masama. Ang tao ito ay magiging kriminal. Ang taong ito ay magiging pusakal. Ang taong ito ay magiging mandaraya, magiging mapanglamang. Bakit? Ang naghahari sa kanyang puso ay kasalanan. Ngunit kung ang kasalanan ito, mga minamahal, ay mapalayas sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang taong ito ay magiging, mga minamahal, mabuti, babaguhin siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya't wala pong ibang, mga minamahal, dapat gawin kundi lumapit, maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, kahabag-habag yung mga kababayan natin nasa ospital, pinahihirapan, leukemia, cancer, TB, diabetes, AIDS, ketong, iba't ibang karamdaman, mga minamahal, pinapahirapan sila ng dyablo. Wala silang magawa. Ang hinihintay na lang ay kamatayan, mga minamahal. At ang nakakalungkot pa nito, kapag mamatay silang hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang kanilang kaluluwa ay magiging pag-aari, minamahal ko ng kaaway. Sila'y mapapahamak, sila'y mapapariwara. At napakahalaga, mga minamahal, na maakay natin sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. We need power greater than their power. They are powerful, they are cunning, they are intelligent. Ang mga demonyo, masasamang espiritu, mga minamahal, na kakampi ng kaaway, mga tauhan ni Satanas, alipores ni Satanas, they are powerful. Bakit po? Dati silang mga anghel. At dahil dati silang mga anghel, mga minamalong sila itinapon dito sa lupa, yung kanilang kapangyarihan ay hindi kinuha ng mahal na Panginoon, na natili po yun sa kanila hanggang sila po ay naging masamang espiritu, mga minamal, na tinutulak ang mga tao upang magkasala, tinutulak ang mga tao upang pumatay, tinutulak ang tao upang magnakaw. Ang masamang espiritu ang nanlilinlang, dinadaya ang isip, puso ng tao. They're powerful, they're cunning and intelligent. Imagine, kung ang tao ay walang prayer, kung ang tao ay walang Diyos, kung wala ang tao, hindi pinapatnubayan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, aapak-apakan lang siya ni Satanas, aapi-apihin lang siya ni Satanas. Wala siyang magagawa, kundi gumawa ng kasalanan. At nakakalungkot, sila'y pahirapan, mga tao sa bilangguan, nandun naghihirap dahil sa kanilang masasamang mga ginawa. Inimpluwensyahan sila ng masamang espiritu. At ang tao, mga minamahal, ang kailangan gawin ng tao, ang tao ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Upang ang tao na maglilingkod sa mahal na Panginoon, siya'y paghaharian ng espiritu ng ating buhay ni Diyos. At magkakaroon siya ng kapangyarihan, sapagkat yun ang pangako ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan ng kaaway. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Kayong mga taong bagbag ng mga problema, iba't ibang uri ng problema, mga karamdaman na wala ng kagalingan, pinapahirapan kayo ng kaaway. Masasamang uri ng tao, inaalipin kayo ng kasalanan, inaalipin kayo ng kaaway upang maging instrumento niya sa paggawa ng kasalanan. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Sapagkat kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang Diyos bibigyan niya tayo ng kalayaan mula sa paggagapos ng tanikala, ng kaaway, ng kasalanan at ng kamatayan, at bibigyan tayo ng laya ng ating mahal na Panginoon. Ika'y mayroong karamdaman, mabibigat na mga karamdaman, matitinding karamdaman, lumapit ka sa mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihang magpagaling sa iyo. Yan po, mga minamahalang dapat po natin gawin. Kaya't minsan nampay, lumapit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tanggapin po natin ang ating buhay na Diyos. Wala pong, mga minamahal, ibang dapat gawin ng tao kundi paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na darating ang araw, ang mundong ito ay, mga minamahal, mawawalan ng Diyos. Kasabay na mawawalan kapayapaan ng pag-ibig at pagkakaisa. Magiging magulo ang ibabaw ng lupa. Habang magulo ang ibabaw ng lupa,
ang mga anak ng Diyos na nandoon sa langit ay magsasaya, mga minamahal, sapagkat doon makakasama natin ang prinsipe ng kapayapaan, ang Diyos na pinagmulan ng pag-ibig at pagkakaisa. At ang sabi ng Biblia, kung gaano kagulo dito sa lupa, ganoon naman kapayapa doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kung gaanong masalimuot ang ibabaw ng lupa, ang langit naman, mga minamahal, ay mapupuno ng kagalakan, mapupuno ng kasiyahan. At ang sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos na mga matutuwid at pinili ng Panginoon ay magsasaya magpakailan-kailan pa man. Kaya't kahabag-habag ang mga tao dito sa lupa. Habang may pagkakataon pa, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y mga minamahal manalangin sa maikling pananalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at sumunod po kayo sa aking pananalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita, aming Diyos na buhay, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa inyo. Mapagpala po naming Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan, mga minamahal na patuloy po nakikinig ng programang ito. Igang magbukas ng kanilang puso, ng kanilang pangunawa. Maunawaan nila ang kalooban mo, mahal na Panginoon, upang sila'y mapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Mapalaya sila mula sa pagkakaalipin ng mga bisyo. Mapalaya sila mula sa pagkaalipin ng karamdaman, mahal na Panginoon, sapagkat nasa iyo, mahal na Panginoon, ang kaligtasan. Kung nasaan ang iyong Espiritu, ay nandoon, mahal na Panginoon, ang kaligtasan. Kabagan mo aming kababayan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangan, sa lahat po ng ating mga prayer request, mga spoken request natin, mga minamahal, idalangin po natin sa mahal na Panginoong Jesus ang katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. Our God, mga minamahal, is the answering God. Have faith in Him. Manalangin tayo panampalataya ng Diyos kayang ibigay ang lahat ng ating mga kahilingan. Tayo po'y manalangin namang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo ang nilalaman ng aming puso. Batid mo ang inasam ng aming mga puso. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi. Ay alam mo na, mahal na Panginoon, kung ano ang aming mga pangangailangan. Bigyan mo ito ng katugunan, pagkat kami na ng palataya na sa iyo at ikaw ang pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Wala pong mahirap at imposible sa iyo. O ang aming mga hinihiling ay nahayon sa iyong kalooban. Ipagkaloob mo ito, mahal na Panginoon, sa iyong itinakdang panahon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa matamis at mga pangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Bless us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, at tayo po'y manalangin, inyo pong mga minamahal, ilapat ang inyong mga kamay sa inyong TV screen, sa inyong flat screen, or sa inyong mga cellphone, mga minamahal, at sabay-sabay tayong manalangin sa mahal ng Panginoon. Sawayin po natin ano bang sakit ay gumaling, mga problema ay malutas. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Let us pray. Amang banal, Diyos sa dakilang buhay at mapagpala, sa matamis at mga pangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Sa mga oras na ito, mahabag ka sa amin. Maawa ka sa amin, mahal na Panginoon. Inunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Tipatong ito sa ulo ng bawat isa. Ano mang karamdaman, ikaw magpagaling mga problema. Ikaw magbigay ng kalutasan. Cast out right now. And by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, any kinds of sickness be healed. Infirmities cast out. Poverty is begun in Jesus' name. Demons of leukemia, demons of cancer, demons of TB, demons of diabetes, ano mang puri ng karamdaman. Panginoon, manlupang ipay, palamig at pag-alinlangan, di mo yung kahirapan at kawalan. At sa mga pagpapala sa pangalan ng Jesus. Bless us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at duwalatiin po ang ating dakilang Diyos. Minamahal, ang Diyos po ang magpala, ang Diyos po ang magbindisyon sa atin para po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Programa po natin dito sa Jesus Miracle Hour. Ito po ay mga minamahal gabi-gabi, amen, mula po Lunes hanggang mga minamahal linggo ng gabi. Yung wala lang po tayong programa, mga minamahal, ay Biyernes lamang po ng gabi. Pero yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes,
at Sabado ng gabi, Linggo ng gabi, meron po tayong programa, mga minamahal, ngunit Biyernes ng gabi, sapagkat yan po ay ating Friday service, alas 8 po tayo natatapos, kaya ipagpaumanhin po ninyo sa gabi ng Biyernes ay wala po tayong Jesus Miracle Hour, ngunit sa ibang araw o sa ibang gabi ay meron na po, mga minamahal. Patuloy po ninyong antabayanan ang ating pong mga programa, mga minamahal, bilang dagdag na aral, karunungan, kaalaman at pangunahing spiritual, upang tayo po, mga minamahal, ay mabusog sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating programa po, mga minamahal, ating pong banal na gawain dito po sa Dako ng Tala, Zamboanga, mga minamahal, every Wednesday po, alas 3 ang ating simula at ay po'y matatapos alas 7 ng gabi. Ating pong Friday service, alas 3 at ay po'y matatapos, minamahal, alas 8 ng gabi. Every Sunday po, minamahal, ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po, mga minamahal ko, ng hapon. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. At bago po tayo magtapos, tayo po'y sama-sama munang manalangin para sa ating closing prayer. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon at ipabaon ng Diyos ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Sa mga oras dito kami nagpapasalamat. Matagumpay naming naidaos, mahal na Panginoon, programa ito upang may pangaral ang dakila mong Ebanghelyo, mahal na Panginoon. Ano magaganap sa ibabaw ng lupa kung wala ng kapayapaan, wala ng kagalakan, wala ng pagkakaisa? Ang mundo ay magiging magulo. At habang magulo at masalimuot ang ibabaw ng lupa, kaming mga anak mo na nandun sa iyong piling ay magsasaya ng kasayahang magpakailan-kailan pa man. Kaya dalangin namin na handa mo kami sa paglilingkod namin sa iyo. Pang sa araw ng iyong pagdagit, sa araw ng iyong banal na pagdating, ay sama-sama kaming iyong kukunin at doon ay mararanasan namin, mahal na Panginoon, walang katapusang kapayapaan sa iyong piling. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay kung paano kami pinag-ingatan mo, gayon din naman, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming paghiwa-hiwalay. Hiwalayin mo kami sa aming physical na katawan, ngunit isahin mo kami sa pananampalataya, sa pag-ibig, mahal na Panginoon, at pagkakaisa. Patubayan mo kami sa gabing ito, sa aming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing at ilayo kami sa anumang masasamang mga panaginip. Sa pangalan ni Jesus, bless us, Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, hanggang sa muli, mga minamahal, ang Diyos ang magpala, ang Diyos ang magkaloob ng mga biyaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, hanggang sa susunod na gabi. At muli kami magpapaalam mula po sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang iyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad. Mga minamahal, ang nagpapaabot ng pasasalamat sa inyong pagsubaybay sa gawain ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal, lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsambay na ukol lamang sa ating mahal na Panginoon. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Touching me with love that I knew was right.